Hello everyone! Welcome to my vlog! And today I want to talk about a topic that close to my heart, which is autism. As someone who has a loved one with autism, I want to share with you my thoughts and experiences about this condition. Autism spectrum disorder, or ASD, is a developmental disorder that affects communication and behavior. Individuals with autism may have difficulty with social interactions, communication, and repetitive behaviors. Autism affects people of all races, ethnicities, and socioeconomic backgrounds. And one of the biggest misconceptions about autism is that it's a disease or a mental illness. In fact, autism is a neurological condition that is present from birth. And another myth is that all individuals with autism have extraordinary abilities, while some individuals with autism may have certain talents or skills and others may not. Gusto ko lang i-share yung nakilala namin dito sa Siniluan, Laguna na may ganitong kondisyon. At madalas ko na siyang nakikita dito sa palengke kung pumunta ako ng bayan. And pag nakikita ko siya, natigil ako sa isang tabi. And pinapanood ko siya, naaliw ako. And nakikita ko talaga na doon sa area na yun, ginagawa niya. Minsan, nakatigil lang siya, nakaupo. And then, ayun siya, nakaupo kayo nakasandal. Nanonood siya sa phone. And minsan nakikinig, naglalakad. Nakatapat sa ganitong tainga niya yung cellphone. And then, doon sa kanyang pinapakinggan, pag nakakanta, parang, parang pambata, gano'n. Sinasabayan niya, kaya lalo ko naaaliw, lalo pa sa kanya. Hanggang sa, gusto ko siyang lapitan. Kaso nandun yung, parang nangangamba ako na, syempre hindi ko siya ganun kakilala. Dahil yung may mga ganitong kondisyon, parang hindi sila para-parehas ng karakteristik ko, ng pag-ugali. Kaya, nagtanong ako sa isa sa mga nakakakilala sa kanya doon sa palengke. Dahil, araw-araw naman daw pala siya, doon siya natambay. And parang kaklose na niya yung mga nagtitinda doon. And base doon sa kanilang sinabi, mabait daw si Ate Duday. Kasi ang pangalan niya si Ate Duday. And friendly daw. And ayun, nung lalapitan ko na siya, kasi nakita niya, kinakausap ko yung isa sa kaklose niya. Nung lalapitan ko na, nakalikod. And then, lalakad na siya. Pero sa pagtalikod niya, nag-iwan siya ng ngiti, kaya lalo ko natutuwa. And then dumating din naman sa point na nakalapit ako sa kanya. And ang ginawa ko na talaga, ang masabi ko na, hello, nakasmile ako, malaking smile. And doon ko na, wala kang bait nga. And friendly talaga siya. Makikita mo pag natingin siya, nakangiti din siya. And ayun, nung kinukuhaan ko nga siya ng video, natutuwa talaga ako. Ganun pa rin yung niya sa akin. Nalayo, parang nakikipag-ano siya. Parang nakikipag-biroan, ganun. And ayun, yung ma-advise ka lang, syempre base din talaga sa aking mga karanasan, sa pinsan ko. Kasi yung pinsan ko naman, medyo may siya, aggressive. Pero nakakausap mo siya, nakakausap mo. Pero itong nakilala ko, ay mabait siya. And hindi ka matatakot na lumapit sa kanya. Kaya ang ma-advise ko lang, tuwing makikipag-usap kayo sa may mga ganitong kondisyon, lagi niyo ipakita yung malaking ngiti. Diba? Yung malaking ngiti. Yung kahit pa simpleng, hello, pero yung mukha natin, nakangiti tayo, hello, parang ganyan, hi. Diba? Kahit papulit-ulit yung ganun salita, kasi mahirap makipag-usap tayo sa hindi nila naintindihan talaga sila sa atin. Kaya, ayun, mahalaga din na irespeto natin sila. Huwag natin silang pagtawanan dahil kahit ganun yung kondisyon nila, may pakiramdam din sila, nasasaktan din sila. Kaya pakita natin na hindi natin sila pinagtatawanan. Pakita natin na minamahal natin sila, nire-respeto natin sila, at tinuturing natin sila na hindi sila iba. As someone who has loved one with autism, I can tell you that it's not always easy, but it's also incredibly rewarding. My cousin who is authentic has taught me so much about patience, empathy, and acceptance. And I've learned to appreciate the little moments and celebrate the victories, no matter how small they may seem. And if you know someone with autism, it's important to be patient and understanding. And individuals with autism may have difficulty with social cues and communication. So, it is important to be clear and direct and avoid using sarcasm or figures of speech that may be confusing to someone with autism. If you're unsure how to interact with someone with autism, ask them or their family for guidance. And most importantly, treat them with the same respect and dignity that you would want for yourself or for your loved ones. And that's all. Thank you for watching, and I hope you'll join me in spreading awareness about autism. Goodbye! Thank you for watching!